Mas mabuti pa ang mamatay sa laban ng may karangalan kaysa sa mabuhay na punong-puno ng pagsisisi dahil hindi mo naipagtanggol ang iyong mga tao. Sapagkat ang mga duwag ay dumadanas ng libu-libong kamatayan habang isang beses lang sa matatapang. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nagpakatatag para ipaglaban ang kanilang bayan hanggang sa huli. Nakipagsabayan sa mas malakas na kalaban, hindi nagpatinag sa dami ng mga sumasalakay at buong pusong dumepensa hanggang sa maubusan ng kahuli-hulihang pagkukuhanan ng pag-asa. Wala sa pagpipilian ang pagsuko dahil para sa kanila'y karangalan ng ialay ang buhay para sa bayan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at kapalarang sinapit ng Super Battleship Yamato, ang pinakamalaking barkong pandigma na isinilang sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nang mga sandaling mabuo ang Super Battleship Yamato noong taong 1936, itinuturing ng karamihan na ito ay imposibleng mapalubog sa laban dahil sa napakabigat nitong 72,000 tonelada na nababalutan ng pinakamatitibay at pinakamakakapal na baluting meron ng mga panahon na yun. Bukod pa sa kargado ito ng pinakamalalakas na mga armas, ay talagang imposibleng may makatapat pa ang Yamato. Sa kasagsagan ng digmaan, maraming mga kampanya ng pwersang Hapones ang hindi binigo ng Yamato. Naging bahagi siya ng mga labanan sa Midway, sa Guadalcanal, sa pinakamalaking naval battle na ginanap sa Philippine Sea, ang mga labanan sa karagatan ng Samar at Sibuyan, at sa iba pa na kung saan ang Yamato ay nagtamo rin ng mga tama ng bomba at torpedoes. Ngunit dahil nga sa kapal ng baluti nito ay di sila natinag at nagalusan lang. Buwan ng Marso taong 1945, nagsimula na noon ang pwersa ng Allied na atakihin ang mainland ng Japan. Nauna nilang tinira ang pantalan ng Kore kung saan ang Yamato ay napalaban sa isang aircraft carrier ng mga Amerikano na bagamat 16 na warships ang napinsala, ang Yamato ay muling nagtamo lamang ng minoryang pinsala gaya ng inaasahan. Pero bago pa man sumapit ang buwan ng Abril, panahon kung kailan naganap ang makasaysayang labanan sa Okinawa, alam ng pwersang Hapones na yun na ang kanilang huling pagtatanggol sa kanilang bansa dahil kapag bumagsak pa ang Okinawa ay wala na silang magagawa pa sa pag-abante ng mga kalaban. Dahil dito, nagpasya ang kanilang emperor na itodo ng lahat ang kanilang natitirang puwersa para depensahan ang Okinawa. Sa pagkakataong ito, ang Imperial Japanese